Hello Aquarius, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, tignan natin ang mga messages and energies ninyo surrounding this week. Three of Wands is your current energy. What to embrace is Ace of Pentacles. Napakaganda. Ano dapat ninyong iwasan? We have the Ten of Wands. Ayan. So, ano yung accomplishment ninyo this week? We have Seven of Pentacles. Blessings and opportunities ninyo that might come your way. We have the King of Wands. We have the Chariot as an obstacle. Ayan. Ano yung advice sa inyo ng Spirit this week? The Hanged Panda. Ayan. So, bottom of the deck ni Aquarius is the Empress, which is your for the week. So, this is abundance. No? This is abundance. This is prosperity coming your way. Aquarius, napakaganda. Kasi pagdating sa pera, no, pagdating sa inyong money, career, and finances, there could be something new that you are going to create sa ngayon. Or maaaring meron kayong sisimulang bago. O pwedeng trabaho yan, panibagong career, panibagong negosyo, or maaaring panibagong investment, or panibagong income stream na sisimulan ninyo na siyang maghahatid, no? Mga opportunities na yan maghahatid sa inyo ng abundance and prosperity. So, pwede rin dito na ang iba sa inyo, since si Empress is mother archetype, maaring ang iba sa inyo maybe you are baka ang iba sa inyo manganganak or bagong panganak, or kung hindi man kayo yan, baka yung person ninyo or someone you love, someone na very close to your heart siguro ang manganganak. No, yan na napipick up ko na someone is delivering a baby. At yun, no? At hindi lang ikaw, hindi lang yung mga loved ones mo, yung mga anak mo, yung aalagaan mo, but you are also going to take care of yourself, so which is really good. Kasi kadalasan, di ba, nakakaligtaan or nakakalimutan na natin ang pag-aalaga sa ating sarili, but this time, you are going also to be aware na kailangan mo din ng pag-aalaga sa iyong sarili. So, ang current energy ninyo is Three of Wands, which is really, really beautiful kasi Three of Wands is also good fortune energy. So, baka siswertehin kayo sa ngayon. Merong mga blessings na dadating. Merong magandang swerte, no, sa mga gagawin ninyo. Kung lalo-lalo na, no, kung meron kayong sisimulan pa lang na plano, meron kayong i-roll out pa lang na plano sa ngayon, this is really perfect. Kasi you can expect, good results. You can expect good outcome, 'di ba? Dito sa mga gagawin ninyo. Kaya napakaganda. Isa pa, baka magta-travel ang iba sa inyo, Aquarius. Maybe you're going to travel somewhere. Maaring yung travel na to is pwedeng overseas ang travel na to, or pwedeng domestic. Then, but regardless, no, kung saan man kayo papunta, there could be expansion dito. No, pwedeng mag-aaral kayo sa pupuntahan, or maaaring magne-negosyo kayo, or baka kung kayo ay magma-migrate sa ibang bansa, baka doon na nga kayo titira at magsisimula ng bagong buhay. So, good luck sa'yo. Anong dapat ninyong i-embrace ngayon? Another swerte energy. We have the Ace of Pentacles. So, napakaganda kasi merong opportunity dito that you really need to embrace. Naka-align din siya kay Empress energy, which is talagang abundance and prosperity rito ang maaaring maraming paparating sa inyo na blessings, no, na related sa inyong money, career, and finances. So, si Ace of Pentacles, this is a new beginning energy. Magsisimula kayo dito ng bagong kaganapan sa inyong buhay, sa inyong money, career, and finances. Ito na yung pagsimula ng pagpasok ng abundance and prosperity into your life. Maraming pwedeng perang dadating, no? And it could come from various sources. Hindi lang iisa ang panggagalingan ng pera. So, maaaring magkakaroon kayo ng sabay-sabay, no, na blessings, no, at maaaring meron kayong mana, meron kayong
big bonus na maaaring matanggap sa ngayon. Pwede rin na merong magbabayad ng utang, kung meron kayong pautang, or maaari din na meron kayo rito, meron kayong panalo. 'Di ba? Maybe you are going to maaring merong panalo dito sa mga game of chance, or baka meron kayong tinayaang raffle, no? At kayo mananalo din. So, it could come from various sources, no? Yung kaperahang ito na dadating sa inyo. Kaya good luck sa iyo. At saan man manggaling ang perang ito, this could be a huge amount of money. Kaya mababago talaga ang landscape ng inyong kaperahang aspeto. Okay? So, 10 of Wands, this is what to avoid, no? Energy. 10 of Wands. 10 of Wands is about burden. Diba? This is about burden. This is about, it could be physical burden, physical na hirap, mental, emotional, pwedeng ganon. Sa relationship, sa trabaho, sa pamilya, maaaring bigat na bigat kayo dyan, depende sa inyong sitwasyon. Sa maaaring nararamdaman or mararamdaman ninyo rito na parang gustong-gusto mo nang iwanan ang sitwasyon na yan kasi nga nahihirapan na kayo, but ang problema dito na dapat ninyong iwasan is yung procrastination, yung pagdadalawang isip, yung takot na maaaring nararamdaman din ninyo na what if, anong mangyayari sa akin kapag give up ko tong trabaho na to, kapag iniwan ko yung person ko, kapag iniwan ko yung career ko, 'di ba? So, merong merong negative energy or negative thoughts or feelings na maaaring maramdaman kayo rito na kahit gustong-gusto nyong iwanan na or baguhin na ang inyong sitwasyon dahil nga maybe it's taking a toll on you already, or maybe it's really mahirap na, no, para sa inyo, pero yun, baka hindi ninyo ito magawa or hindi kayo makapag-take action para baguhin ang inyong sitwasyon for the better because maybe of takot or for whatever reason, na nagdadalawang isip kayo. So, yun ang sanay dapat ninyong iwasan para kung nahihirapan na kayo, gawa ninyo ng paraan para guminhawa na kayo. 'Di ba? Humingi kayo ng tulong whatsoever. So, huwag kayong matakot na magsalita, huwag kayong matakot na mag-express ng totoo ninyong sitwasyon. 'Di ba? Para ma-address ninyo ito, para matulungan din kayo ng mga tao. Because you don't have to carry it all, lahat ng bigat, yung hirap na ito na nararamdaman ninyo. Hindi kailangan na isakripisyo ninyo yung well-being ninyo, yung happiness ninyo, 'di ba? You don't need to. Meron at merong pwedeng makatulong sa iyo. Kaya huwag kayong matakot, no? 'Yun ang iwasan ninyo na magpaka-stuck na lang kayo sa sitwasyon na 'yan even if talagang hirap na kayo. Okay? So, ano yung accomplishment ninyo? We have the 7 of Pentacles. Ayan. So, nakikita nyo naman, no? Or makikita nyo naman na kung ano man yung mga ginawa ninyo in the past, maybe you have planted something, 'di ba, in the past, and ngayon makikita mo na unti-unti siguro nagtatagumpay ka na. Maari din na may mga small successes dito na makukuha na kayo, makikita nyo na yung mga effort na ginawa ninyo in the past, ngayon unti-unti nagbubunga na. Unti-unti nakikita ninyo siguro na nag-grow na kung ano man yung inyong itinanim in the past, 'di ba? So, ano yung mga possible na blessings and opportunities na dadating? We have the King of Wands. Yeah, King of Wands is really a beautiful energy, napaka-fiery energy nito. Kung siguro this is about leadership kaya baka ang iba sa inyo dito, Aquarius, baka kayo ay ma-promote sa trabaho, baka kayo ay, baka yung pagod ninyo, yung hirap ninyo na nararamdaman sa trabaho, yung lahat ng pag-overtime ninyo, lahat ng pagtsatsaga at hirap na binuhos ninyo sa trabaho, maaaring makita yan, ma-recognize yan, resulta ng trabaho mo, baka ma-recognize ng mga higher-ups mo, at baka mabigyan ka ngayon ng promotion. So, pwedeng ganun din ang ganap dito. Or baka, ang iba sa inyo rito, maybe you're going to put up your
baka magkakaroon kayo ng opportunity to put up your own business. Baka kayo na ay magiging CEO ng sarili mong negosyo. Kaya congrats din sa inyo. So, ano yung mga possible na obstacle dito? We have the Chariot. No? This is definitely related to this 10 of Wands energy na dapat ninyong iwasan. No? Kasi, ito yung mahihirapan kayo ang pag-move on. No? Ang pag-move on talaga sa bigat na nararamdaman ninyo sa kung ano man ang sitwasyon na ito, mukhang malaki dito yung pwedeng problema ninyo kasi baka talagang hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ninyo rito na parang you are going to get in your own way. You are going to sabotage yourself dito kung hindi ninyo ito maiiwasan kasi may ista kayo dyan, no? Kasi baka mas pairalin ninyo rito yung takot, yung pag-aalala, 'di ba? Na what's going to happen if I leave my job? What's going to happen if I speak up? 'Di ba? Yung mga ganon. So sana, no? Sana wag ninyong hayaan na mamayani yung negative energy, negative thoughts ninyo. Kasi hindi kayo magiginhawaan dyan, no? May ista ka dyan sa pagod, no? Sa laging stressed out na sitwasyon. So, sana yun ang iwasan ninyo, okay? Kasi yun, mukhang mahihirapan kayong mag-move on from that situation. Kaya, sana, 'di ba, malinawan ang inyong isipan, mapag-isipan ninyong maigi na mas mabuting maging matapang ka ngayon na harapin ang sitwasyon na to, 'di ba? At wag mong tiisin kung alam mo namang pwede ka namang matulungan ng iba, wag mong tiisin, okay? So, Hanged Panda, ito yung advice sa inyo. So, this is about introspection, this is reflection time, 'di ba? So, gawin niyo ito. Look at things at a different perspective kasi ito yung napakahalaga ngayon na makita mo, lalo-lalo na kung meron kang burden na ganitong nararanasan sa ngayon. Think about yourself. Think about your well-being. Okay? So, ano ka muna, give yourself time to think, give yourself time to reflect and contemplate about what is happening in your life. Kasi ikaw lang ang tanging makakagawa niyan para sa sarili mo. Ikaw lang yung tanging makakabago ng inyong sitwasyon and not other people. So if you're not going to speak up, if you are not going to think of what direction you are heading, wala, maiista ka dyan. 'Di ba? Mahihirapan ka. Whereas pwede namang hindi. 'Di ba? Kaya sana, no, magmuni-muni ka, magnilay-nilay ka, pag-isipan mong mabuti kung ano yung ikakabuti ng inyong sitwasyon, ano ang progress ninyo. Okay? Good luck sa'yo. So, tignan natin kung ano yung inyong final message. So, we have adventuring, create your own luck. Ito na nga, 'di ba? Kung hindi mo gagawa ng paraan, hindi ka magte-take action, hindi ka maglalakas ng loob, wala, 'di ba? So, you really need to create your own luck, no? Kung hindi ka siniswerte na galing sa ibang tao, yung swerte, then create your own. Ba, tulad nito, siswertehin ka din, makakalabas ka din sa sitwasyon na yan. If no other people are doing something to change your situation, then do it yourself. Okay? Ikaw ang gumawa ng paraan. Ikaw na ang mag-take action para mabago ang inyong sitwasyon. Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.